So ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. No, so meron na naman tayong panibagong katanungan, panibagong content at panibagong kaalaman na naman. So meron kasi akong nakitang isang katanungan, no, sabi niya is ano ba ang hazard? No, so yun yung ating sasagutin para sa video na ito, no. So ano ba talaga yung hazard? No, so napakahalaga ito lalong-lalo na sa mga baguhang safety officer, no. So dapat kabisado or alam talaga natin kung ano ba yung hazard, no, dahil doon nagsimula ang lahat ng trabaho ng isang safety officer, no. So sinasabi nating hazard is anything or conditions na maaaring mag-cause ng aksidente or insidente or magpapahamak sa iyo, no. So yun yung ibig sabihin ng hazard, no. So pagka sinasabing hazard, no, maraming galamay po yan, no. So example na lang, meron tayong safety hazard, meron tayong physical hazard, meron tayong ergonomic hazard, chemical hazard, meron tayong psychosocial hazard, no, yung mga ganun, no. So marami po yun, no. So bigyan ko na lang kayo ng tagi-isang example doon sa mga nabanggit natin, no. So example na lang, safety hazard, no. Sa safety hazard kasi nandyan yung slip, trips and fall, nandyan yung electrical hazard, no. Nandyan din yung mga open excavation, no. So yung mga ganun nasa safety hazard po yun, no. Makikita natin, dapat alam natin kung saan nabilong yung hazard na yun. Tapos doon naman sa ergonomic hazard, nandyan yung repetitive motion, nandyan yung awkward positioning or yung improper body posture, nandyan din yung poor workstation design, yung mga ganon, papasok doon. Example sa computer, nakaganyan, nakayuko tayo. So pagdating ng ilang oras, ngalay na tayo. So dapat maayos yung ating workstation design. Yung mga ganong bagay, papasok yun sa ergonomic. No, tapos pagka sa physical hazard naman, nandyan yung mga illumination, yung proper lighting. No, pagka nasa office tayo, dapat sapat yung ilaw natin, no. Tapos yung pagka overtime, no, dapat ganun din, no, yung proper lighting natin is dapat na para hindi sasakit yung ating mga mata, no. Tapos yung vibration, example na lang sa site, meron kayong nakitang activity na nagja-jackhammer, no. So vibration po 'yun, no. So prolonged exposure ng vibration na papasok doon sa physical hazard, no. Tapos diyan pa yung noise, no. Pagka sa office tayo, no, maingay na mga nagmamartes yung mga kasamahan natin, no. So maingay. Tapos doon sa mga equipment or machineries na nakapaligid sa area natin, no, sa working area natin, no. So maingay. So papasok din 'yun sa physical hazard, no. So ano pa? Psychosocial hazard. Pagka psychosocial hazard naman, halimbawa na lang yung stress natin, no. So na-stress ba talaga tayo sa trabaho or doon sa mga katrabaho natin, no, yung mga ganung bagay. Basta stress tayo, papasok po yun doon sa psychosocial hazard natin, no. So ano pa? Nandyan yung harassment, no, or bullying, no. Papasok din yun sa psychosocial hazard, no, yung mga ganung bagay, no. Tapos yung biological hazard, no. Sa biological hazard naman, ang papasok naman diyan, no, is yung mga viruses, no, yung mga fungi, no, yung mga animal waste na papasok po dyan sa biological hazard, no. Ibig sabihin yung mga stray dogs na makikita natin sa workplace natin or sa working area, biological hazard po yon, no, papasok po siya doon, no? So yung mga ganong bagay, no, dapat alam natin yung bawat kategory kung saan nabibilong, no. May nakita tayo diyan sa isang area, sa hazard, kung saan yun papasok yung hazard na yon. So dapat alam natin yun yung mga ganong bagay. Kasi nga doon nagsisimula lahat ang trabaho ng isang safety officer, no. So kung sa hazard pa lang is hindi na natin masyado naintindihan or hindi na natin masyado na unawaan, so hindi na natin magagawa ng maayos yung trabaho natin. Marami nang kulang. Pagka nagkakandak tayo ng site inspection or nagkakandak tayo ng risk assessment, doon na marami nang kulang doon sa gawa nating report, no, dahil nga hindi natin masyado unawaan kung ano ba talaga yung hazard. Kasi papasok doon yung risk assessment at saka yung pagbibigay ng appropriate control measure natin, no. So yung mga ganun. Pero since yung tanong na ating sasagutin is kung ano ba talaga yung hazard, focus lang tayo doon sa hazard, no. So yun lang din yung sasagutin natin, no, yung ano ba talaga yung hazard, no. So sana meron kayong natutunan sa kung ano ba talaga yung hazard. Ulitin ko, ang hazard po ay anything or conditions na maaaring mag-cause ng aksidente or insidente or magpapahamak sa iyo, no? So yun yung tandaan natin. Lahat ng bagay makikita natin sa paligid or sa working area natin na maaaring mag-cause ng aksidente or magpapahamak sa atin is matatawag po yun na hazard, no? So yun lang naman at sana meron kayong natutunan para sa video na ito. Maraming salamat and God bless. Thank you.